Ito lang ang nakuha mo? 89? Hindi mo na lang ginawang 90. Sabihin mo nga sa akin, Penelope. Pinababayaan mo na ba ang pag-aaral mo? Siguro dumidikit ka na naman dyan sa mga barkada mo kaya bumababa ang grades mo. Hindi mo gayahin ang ate Helena mo. Palaging nasa line of 9 ang grade sa card. Ang bobo mo naman, Penelope. Tahimik lang si Penelope habang nakikinig sa sermon ng kanyang Mama Rose. Nakakuha kasi siya ng isang 89 sa card, kaya galit na galit ang kanyang ina. Pakiramdam niya tuloy sobrang bobo niya dahil lang sa nag-iisang 89 sa card niya. Ginawa niya naman lahat ng kanyang makakaya, ngunit sadyang hindi pa rin sapat. Pero mama, ginawa ko naman po ang best ko eh. Best? Best na sa'yo ang 89, Penelope? Hindi ito ang best mo. Pumunta ka sa kwarto mo at mag-aral. Bawal kang lumabas sa Sabado at Linggo. Dahil pag-aaral ang aatupagin mo. Gumaya ka sa ate Helena mo. Hindi na lang siya umimik. Marahan siyang tumango. Wala naman siyang laban kapag ang ina niya na ang nagsalita. Palaging ito ang nasusunod. Kaya umakyat siya na hagdan at pumasok sa kwarto. Doon niya ibinuhos lahat ng luha niya na kanina pa niya pinipigilan. Mukha lang siyang matapang kanina nung kaharap niya ang kanyang ina. Ngunit ang totoo, hinang-hina na siya. Pero bawal niya ipakita sa inang nasasaktan siya dahil mas lalo ang siya nitong pagagalitan. Wala na siyang ibang ginawa kundi mag-aral sa buong buhay niya. Ngunit ni minsan, hindi niya nakitang proud sa kanya ang kanyang ina. Palaging ang ate Helena niyang magaling at matalino. Kahit na palagi siyang top 1 sa klase, mula elementarya, ni minsan hindi umatend ang kanyang ina sa kanyang recognition at graduation. Wala na siyang ama na palagi niyang kakampi nung bata pa siya. Namatay ang kanyang ama dahil sa isang plane crash. Labis ang lungkot na kanyang nararamdaman noon na naging dahilan kung bakit bumaba ang kanyang grado. At dahil doon, mas lalo lang nagalit ang kanyang ina sa kanya. Mabilis na lumipas sa mga buwan na tutok siya sa pag-aaral. Wala na siyang oras para pagpahingahin ng sarili dahil gusto niyang makakuha ng malaking marka sa card. Ngunit dahil sa sobrang pag-aaral, nagkasakit siya at di nakapasok ng halos 1 linggo. Imbis na alagaan, pinagalitan pa siya ng kanyang ina. Dumating ang araw ng kanyang final examination. Pagkatapos ng exam, magpa-practice na sila ng graduation at senior high na siya. Iniisip niya kung doktor ba ang kukunin niya o education kapag nag-college na. Gusto kasi ng kanyang ina na maging doktor siya. Ngunit ayaw niya yun. Mas gusto niya magturo sa mga bata. Ngunit nag-aalala siya sa resulta ng kanyang exam. Meron kasi siyang hindi alam at punong-puno na rin ng impormasyon ang kanyang utak. Sumasakit na rin ang kanyang ulo at halos wala na siyang matinong tulog dahil sa pagre-review. Halos ilang linggo na rin ang kanyang hinintay at lumabas na ang resulta ng kanila exam. Release na rin ang card at tulad ng dati, siya lang ang kumuha ng kanyang card dahil busy ang kanyang ina. Nasaan ang card mo, Penelope? Agad na tanong ng kanyang ina na makapasok siya sa loob ng kanilang bahay. Nanginginig na ibinigay niya ang card sa ina. Alam niya kung anong mangyayari at inihanda niya ang sarili para dito. Anong nangyayari sa'yo? Penelope, bakit ganito? Penelope naman, ngayon pa talaga naging ganito ang average mo? Kung kailan ka graduate ng senior high? Hindi mo gayahin ang ate Helena mo. Nung nag-aaral siya, mataas ang general weighted average niya. Talaga bang pinababayaan mo na ang pag-aaral mo? Mama, ginawa ko naman po yung makakaya ko eh. Makakaya? Penelope, hindi sapat yung makakaya mo lang. Gusto ko ay best. At kung hindi mo kaya yon, mabuti pang lumayas ka na lang sa pamamahay ko. Dahil wala akong anak na bobo.
Gusto niyang sumagot. Ngunit pinipigilan niya ang kanyang sarili. Dahil kahit papaano ay ginagalang niya pa rin ang kanyang ina. Ito pa rin ang nagluwal sa kanya. Papasok na lang po ako sa kwarto ko. Rinig niya pa ang pagsigaw ng kanyang ina, ngunit hindi niya na lang ito pinansin. Nang makapasok sa kwarto, agad niyang tinawagan ng kanyang kaibigan na si Isa. Isa, inom tayo, punta tayo ng bar at maglasing. Ha? Seryoso ka ba dyan, Penelope? Talagang gusto mong uminom, di kaya pagalitan tayo ng mama mo. Alam mo naman kung gaano kahigpit yan pagdating sa'yo. Gusto niya palagi ka nag-aaral, tapos ngayon inaaya mo ako pumunta ng bar para maglasing? Seryoso ako, Isa. At ano ba ang problema kung mag-bar tayo? 18 years old na rin naman tayo kaya pwede na tayong uminom. Hay, sige na nga. Mukhang malaki ang problema mo kaya sige, uminom tayo. Basta kapag nagalit yung nanay mo, labas ako dyan ha. Oo na, Isa. Magkita na lang tayo mamaya 11 PM sa bar na malapit siya sa boarding house niyo. Hinintay niya lang na makatulog ang lahat ng tao sa kanilang bahay at tumakas na siya. Gusto niyang makalimutan ang kanyang problema kahit ngayon lang. Kinakabahan siya sa kanyang gagawin dahil ito ang unang beses na tatakas siya. Ngunit, ang totoo, gusto niya lang talagang makalimot. Penelope, talaga bang okay lang na uminom ka ngayon? Baka mamaya kung anong gawin mo dito kapag naglasing ka eh. Kinakabahan ako, girl. Tumawa siya dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan at hinila niya ito sa loob ng bar. Agad silang umorder ng alak at hindi niya alam kung nakailang bote na siya ng alak. Nakaramdam na siya ng hilo at hindi niya na rin makita ang kaibigan niyang si Isa dahil umalis ito at sumayaw sa dance floor. Ngunit nawala na ito sa kanyang paningin. Pinilit niyang tumayo at hanapin si Isa. Ngunit hindi niya ito makita kaya nagpa siya na lang siyang umuwi. Kahit na nanlalabo ang mga mata, nakalabas naman siya ng bar. Hindi niya na alam kung saan siya napadpad. Basta ang alam niya lang, nasa loob na siya ng isang kagubatan. Nasa probinsya lang naman kasi siya nakatira. At medyo marami pa rin kagubatan ang kanilang probinsya. Nasaan ba ako? Ba't ang daming puno? Kasalanan to ni Isa bigla niya na lang ako iniwan. Hindi ko na alam kung saan ako dapat pumunta. Lasing niyang turan. Nagpatuloy pa siya sa paglalakad hanggang sa makita siya ng isang anino na naglalakad din. Sinundan niya ito kung saan to pumunta. Oy, teka lang! Hintayin mo ako! Kahit nahirap, pinilit niyang tumakbo hanggang sa maabutan niya ang aninong nakita. Isa pala itong lalaki. Ang gwapo mo naman. Aswang ka ba? Kapre? Tikba lang? Pwede mo ba akong ihatid sa amin? Lasing na kasi ako at iniwan ako ng kaibigan ko. Lasing na siya. Ngunit kitang-kita niya kung gaano kagwapo ang lalaking nasa kanyang harapan ngayon. Ang maliwanag na buwan ang nagsisilbing ilaw upang makita ang kabuoang itsura ng lalaki. May asul itong mata at makakapal na kilay. Matangos din ang ilong nito at may labing kaakit-akit tignan. Matangkad din ang lalaki at halos hanggang balikat lang siya nito. Who are you? What are you doing here? Hindi mo ba alam na delikado para sa isang tulad mong babae ang pumasok sa ganitong klase ng lugar? Hala, nag-i-English ang kapre. Ang galing naman. Gusto tuloy kitang halikan. At ang pangalan ko, Penelope Garcia. I'm not a kapre. Taga Maynila ako, babae. Hindi niya pinansin ang sinabi nito dahil nakatatak sa kanyang isipan na kapre ang lalaki. Pumalakpak siya at hinawakan na magkabilang pisngi nito. Tumingkayad siya at mariing hinalikan ang labi ng lalaki. Tamis naman ang labi mo. Ang gwapo mo pa. Kiss me one more time. At di ko napipigilan ang sarili ko na angkinin ka. Ngumiti siya at hindi nagpatinag sa banta ng lalaki.
Muli niya itong hinalikan sa labi at ang simpleng halik naging mapusok hanggang sa tuluyan niya nang ibinigay ang sarili dito. Kinabukasan, nagising na lang siya sa kama. Masakit din ang kanyang ulo at parang binibiyak dahil sa sakit. Anong nangyari sa akin? Totoo ba yun o panaginip lang? Paano ako nakauwi? Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili at parang masakit ang kanyang ibaba at binti. Diyos ko, ano ba itong ginawa ko? Totoo ba nakipag-sex ako sa kapre? Kadiri naman, Penelope. Pero ang sabi niya, taga Maynila raw siya. At ang gwapo niya naman para maging kapre. Napahilamos na lang siya ng kanyang muka at dumiretso ng CR upang linisan ang sarili. Pinilit niyang kalimutan na nangyari. Natapos na rin ang kanyang graduation at tulad nga ng kanyang inaasahan, hindi umatandang kanyang ina sa kanyang graduation. Ang ending tuloy ay ang kanyang advisor ang nagsabit sa kanya ng medalya. May napapansin din siya sa kanyang sarili. Madalas siyang magsuka tuwing umaga at palagi rin siyang tulog. Naghahanap din siya ng mangga at mabuti na lang palaging wala ang kanyang ina. Kaya hindi nito nakikita ang nangyayari sa kanya. May hinala na siya kung anong nararamdaman niya. At ang totoo, natatakot siya. Kaya na makalabas siya ng kanilang bahay, agad siyang dumiretso sa isang butika upang bumili ng pregnancy test. Nang makauwi, ginamit niya kaagad ang 2 pregnancy test. Ilang minuto pa ang kanyang hinintay. At nang makita ang resulta, nabitawan niya ito. Hindi ako pwedeng mabuntis. Pagagalitan ako ni Mama. Hindi ako pwedeng tumigil sa pag-aaral. Kung ano-ano ang pumapasok sa kanyang isipan at isang solusyon lang ang nais niyang gawin. Yun ay ang umalis sa kanilang bahay, inaamin niyang pagkakamali niya yun. At wala namang kasalanan ang batang nasa kanyang sinapupunan. Nagmamadali niyang kinuha ang kanyang mga damit at isinuksok sa bag. Sa backdoor din siya dumaan upang walang makakita sa kanya. At nang makaalis sa bahay, agad siyang dumiretso sa terminal ng bus. Mabuti na lang at may naipon siyang pera galing sa kanyang allowance. Yun ang ginamit niyang pamasahe. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya. Ngunit isa lang ang nasa isip niya. Yun ay ang makatakas sa kanilang bahay upang hindi siya pagalitan ng kanyang ina. 7 taon ang lumipas at mag-isang binuhay ni Penelope ang kanyang mga anak. Hindi niya inaakala na magkakaroon siya ng 5 anak. At isa na rin siyang licensed professional teacher. Natupad niya ang kanyang pangarap. Mahirap, lalo na noong una. Dahil wala naman siyang alam. Dahil unang beses niya lang magiging ina. Ngunit nakaya niya naman. Naipagsabay niya ang pag-aaral, pag-aalaga sa mga bata at pagtatrabaho. At ngayon medyo maginhawa na ang kanyang buhay. Halos 1 taon pa lang siyang teacher sa elementary, ngunit talagang nag-e-enjoy siya sa kanyang ginagawa. Mama, ano pong nauna? Itlog o manok? Tanong ng panganay niyang anak na si Warren. Mama, curious lang po ako kung may lamok kaya sa paggawaan ng katol? Tanong naman ng pangalawang anak niya na si Cillian. Magiging Hulk kaya yung katawan ko kapag nag-gym ako araw-araw, Mama? Tanong ni Johan. Kung hindi ba nahulugan ng mansanas sa ulo si Isaac Newton, hindi niya kaya madidiscover ang gravity? Tanong ng pang-apat niyang anak na si Zoren. Ang ganda ko talaga, Mama! Bungis-ngis sa saad ng bunso na si Freya. Nagsisimula na namang magtanong ang kanyang mga anak at hindi niya alam kung paano sasagutin ang mga yon. Kung minsan nga sumasakit ang ulo niya sa tanong ng kanyang mga anak, ngunit hinahabaan niya na lang ang kanyang pasensya. Mga anak, pwedeng mamaya niyo na lang ako tanungin? Busy pa kasi si Mama gumawa ng lesson plan eh. Bakit po palagi lesson plan ang inuuna mo, Mama? Mas mahal mo po ba yan kesa sa amin? Tanong ni Johan. Johan, hindi.
Pangako ko sa inyo kapag natapos na to, makikipaglaro na ako sa inyo. Promise po, Mama? Tanong ni Warren. Opo. Ngumiti siya sa kanyang mga anak at isa-isa itong hinalikan sa noo. Aaminin niyang kung minsan, nawawala na talaga siya ng oras sa kanyang mga anak dahil sa trabaho. Ngunit agad niya rin namang sinusuyo ang 5 bata. Agad niya rin namang natapos ang lesson plan at nakipaglaro na siya sa mga ito. Mabuti na lang, behave ang mga ito, kaya agad siyang natapos. Mama, bakit po ganun? Yung ibang classmate namin may papa pero bakit kami wala? Tanong ni Zoren. Oo nga po, Mama. Iniinggit nga po ako ni Lawrence kasi may papa siya tas kami wala. Kinukwento niya sa amin na tuwing linggo lumalabas daw silang pamilya kumakain sa Jollibee. Saad ni Cillian. Hindi niya alam kung ano sasabihin niya sa kanyang mga anak. Maging siya rin kasi hindi alam kung ano ang pangalan ng ama ng mga bata. Dahil tanging itsura lang ng lalaki ang kanyang natatandaan. Naalala niya ang sinabi ng lalaki nakatalik na taga Maynila daw ito. Ngunit hindi niya naman alam kung saan sa Maynila nakatira ang lalaki. Nag-aalala din siya dahil baka meron ng pamilya ito ngayon at ayaw niya naman yung mangyari. Ayaw niya masaktan ang kanyang mga anak. Mga anak, kasi hybrid kasi si Mama. Kaya ako ang mama at papa niyo. Oo tama, hybrid ako. Gusto niyang batukan ng sarili dahil sa kanyang naging sagot sa mga anak. Ngunit wala talaga siyang ibang maisip na palusot. Ako po, Mama. Hybrid din po ba ako? Inosenteng tanong ni Freya. Mamaya na natin pag-usapan yan, Freya. Magluluto muna ako ng pagkain natin. Kita niya ang pagsimangot ni Freya. Ngunit umiwas na lang siya ng tingin. Baka mahuli pa siya ng anak niya na nagsisinungaling siya. Dumiretso siya sa kusina at agad na nagluto ng hapunan. Sabay-sabay din silang kumain at kinabukasan may pasok ang mga bata. Mga anak, tulad ng bilin ko, huwag kayong makikipag-away. Boys, bantayan niyo ng maigi si Freya ha. Opo, Mama. Hindi po makakalapit ang ibang boys sa kanya. Bawal pa siyang ligawan. Sagot ni Zoren. Grabe naman, Mama. Wala akong manliligaw eh. Gawaan lang po yan sila. Pati nga po mga babae hindi na makalapit sa akin. Kasi pinapalibutan nila ako. Nakakainis na po, Mama. Nakasimangot na saad ni Freya. Natawa lang siya sa sinabi nito. Masyado talagang bantay sarado ng mga lalaki ang nag-iisa nilang kapatid na babae. Dapat lang bantayan ka namin, no? Ikaw kaya nag-iisa namin princess. Sagot naman ni Cillian. Oh, sige na mga anak. Mamaya recess pumunta lang kayo sa room ko ha. Isa-isa niyang hinalikan sa noo ang mga bata at muling nagpaalam. Grade 1 na ang mga ito. Grade 3 naman ang kanyang tinuturuan. Pagpasok pa lang ng classroom, nakaupo na ang mga bata at hinihintay siya. Good morning, class! Good morning, Ma'am Penelope! Mabilis lang na lumipas ang oras at nang dumating ang recess time, kita niya ang isa-isang pagpasok ng kanyang mga anak sa classroom. Nakasimangot pa ang mga ito kaya napakunot ang kanyang noo. Oh, ba't kaya na itsura niyo? May nangyari ba? Mama, sinungaling ka naman po eh. Saad ni Johan. Ha? Ano sinungaling? Bakit? Kanina, tinanong ko si Ma'am Kate kung hybrid din siya pero tinawanan niya ako. Walang hybrid na tao, Mama. Sagot ni Freya. Hindi daw po totoo ang hybrid, Mama. Kaya nasan po ang papa namin? Tanong ni Zoren. Namula ang kanyang pisngi dahil sa sinabi ng mga bata. Mabuti na lang at kaibigan niya si Kate na advisor ng mga ito. Baka sabihin ito sa kanya kung ano-ano ang tinuturo niya sa kanyang mga anak. Puntahan na po natin si Papa, Mama. Saad ni Cillian. Nasa malayo po ba siya? Hindi niya po ba kami mahal? Pati niya kami pinupuntahan. Tanong ni Warren. Hindi niya alam kung anong kanyang isasagot.
kaya lumuhod na lang siya at tinitigan ng kanyang mga anak. Naaawa siya dahil alam niyang naghahanap ng kalinga ng isang ama ang kanyang mga anak. Ngunit hindi niya naman alam kung saan hahanapin ang lalaki. Masyadong malaki ang Maynila. Gusto niyo ba talaga makita ang papa niyo? Sabay-sabay na tumango ang kanyang mga anak. O sige, malapit na rin naman ang bakasyon kaya pupunta tayo ng Maynila para mahanap ang papa niyo. Yehey! Sabay-sabay na sigaw ng mga ito. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Pero alam niyang gagawin niya ang lahat para mahanap ang lalaki. Sana lang magawa niya ito. 2 buwan ang lumipas, bakasyon na. Nakahanda na rin ang mga gamit nila sa pagluwas sa Maynila. Excited ang mga bata ngunit siya kinakabahan. Ilang oras na ang kanilang biyahe hanggang makarating sa Maynila. Bago pa sila pumunta ng Maynila, nag-inquire na siya na matutuluyan kaya doon na sila tumuloy. Mama, tara na po. Hanapin na po natin si Papa. Saad ni Johan nang makarating sila sa kanilang apartment. Johan, magpahinga na lang muna tayo. Hindi ka ba napapagod anak? Kararating lang natin dito eh. Hindi po, Mama. Kailangan nating hanapin si Papa. Ipagpabukas na natin, Johan. Marami pa namang oras eh, kaya mabuti magpahinga na lang muna tayo ngayon. Masyado talagang excited tong si Johan. Ano ba kasi gagawin mo kapag nakita mo si Papa? Tanong ni Warren sa kapatid. Papabili ako madaming toy sa kanya. Ilang taon na kaya natin siyang di nakikita. Marami na siyang utang na toy sa atin. Napailing na lang siya sa sinabi ni Johan. Sa lahat ng kanyang mga anak, si Johan talagang pinakamakulit at pinakamadaldal. Kinahapunan, pumunta silang lahat sa palengke. Hawak kamay silang lahat at behave ang 5 bata, kaya hindi siya gaanong nahirapan sa pamimili. Nang pauwi na, napatingin siya sa isang malaking bulletin board na nasa tabi ng kalsada. Attorney Derek Morgan, the best lawyer in the Philippines. Basa niya sa bulletin board. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mukha ng lalaki sa bulletin board. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang lalaking nagngangalang Derek Morgan, ang lalaking nakatalik niya sa gubat. Ito ang ama ng kanyang mga anak. Kamukhang-kamukha ng lalaki ang kanyang mga anak. Mama, ba't ganyan po itsura mo? Saad ni Zoren. Parang kang nakakita ng multo, Mama. Singit naman ni Cillian. Ayos ka lang po ba, Mama? Tanong naman ni Warren. Hala, may spaceship kang nakita? Singit ni Johan. Hindi, natulala na naman siguro si Mama dahil sa ganda ko. Natawa naman siya sa sinabi ni Freya. Napakurap-kurap pa siya at muling hinila mga bata. At hanggang makauwi sila sa apartment, tulala lang siya. Hindi niya inaakala na isa palang abogado ang ama ng kanyang mga anak. Ngunit ano ang ginagawa ng lalaking yun sa kagubatan nang gabing may mangyari sa kanila? Agad din siyang nagluto ng hapunan at pinakain ng mga bata matapos niyang magluto. Laman pa rin ng kanyang isip ang mukha ng lalaki sa malaking bulletin board. Mama, kanina ka pa po tulala mula nung umuwi tayo. Ayos ka lang po ba? Tanong ni Zoren. Baka sinapian na mama natin. Baka hindi talaga siya yan. Paano kung masamang espiritu na pala siya tas papatay niya tayo mamaya habang natutulog tayo? Hala, ayoko pa mamatay. Natatakot na saad ni Johan. Sobrang OA mo rin talaga, Johan, no? Itigil mo nga yung pagiging OA mo, hindi bagay sa'yo. Saway ni Warren sa kapatid. Lo, grabe ka naman. Warren, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Paano nga kung sinapian si Mama? Hay nako, Johan, masyado nang malawak yung nararating ng imagination mo. Kumain ka na nga lang? Saway ni Cillian. Kita niya ang pag-irap ni Johan sa mga kapatid kaya natawa na lang siya. Hindi niya alam kung kanino nagmana ng kakulitan si Johan dahil hindi naman siya makulit nung bata siya. Oo nga,
Makukulit din naman ang iba niyang anak pero sumobra talaga ng kakulitan nitong si Johan. Mga anak, wag na kayo magtalo. Johan, hindi ako nasapian. Sadyang may iniisip lang ako kanina. Si Papa po ba iniisip mo, Mama? Tanong ni Freya. Oo, anak. Bukas baka makita na natin ang Papa niyo. Sabay-sabay na nagsigawan ng mga bata, kaya sinaway niya ang mga ito at nagpatuloy na sila sa pagkain. Pagkatapos, agad niya na ring pinatulog ang mga bata habang siya naman ay kinuha ang cellphone upang maghanap ng impormasyon patungkol kay Derek Morgan. Derek Morgan is the finest attorney in the Philippines and he is 30 years old. Finished first on the bar examination with an average of 93.7%. Mr. Morgan can win any case because of his intelligence. Marami pang lumabas na article at di niya maiwasan na mas lalong humanga sa taglay na katalinuhan ng lalaki. Wala pang natatalong case si Derek. At isa rin itong businessman. Gusto niya na kaagad makausap ang lalaki patungkol sa mga bata. Wala naman siyang nababasang may asawa na ang lalaki o nakarelasyon kaya nabawasan ang kaba niya. Hinahanap niya rin kung saan ang opisina nito at matapos niya maghanap ng impormasyon, agad na siyang natulog. Kinabukasan, excited na ang mga bata na makita ang ama ng mga ito. Hinanap niya rin kung saan ang opisina ng lalaki. At matapos niyang maghanap ng mga impormasyon, agad na siyang natulog. Kinabukasan, ay excited na ang mga bata na makita ang ama ng mga ito. Binihisan niya na lang ng simpleng damit ang mga bata at nang matapos, lumabas na sila ng apartment. Sa taxi na lang sila sumakay para hindi siksikan sa jeep kahit na medyo mahal ang pamasahe. Mabilis lang naman silang nakarating sa kumpanya ni Morgan dahil hindi pa gaanong traffic. Mama, kay Papa po ba ang building na ito? Laki naman. Siguro, mayaman Papa natin, kaya ganito kalaki building niya. Nagpahilan na lang si Johan sa kanyang ina at halos lahat ng empleyado pinagtitingin sila na makapasok sila, lalo na mga bata. Marahil, nakikita ng mga empleyado ang mukha ni Derek sa kanyang mga anak. Miss, nandiyan po ba si Mr. Derek Morgan? Tanong niya sa babaeng nasa reception. Tinitigan siya ng babae at maging ang kanyang mga anak. Kita niya ang panlalaki ng mga mata ng mga ito at nalilito siyang tinignan. May appointment po ba kayo sa kanya, ma'am? Wala po eh. Pasensya na po, ma'am, pero kailangan po kasi muna ng appointment bago niyo siya makausap. Ganun po ba? Nilingon niya ang kanyang mga anak na nakangiti lang sa kanya. Mga anak, hindi tayo pwedeng pumasok sa loob eh. Kailangan natin ng appointment. Appointment? Ano po yun, Mama? Napipili po ba yan sa tindahan? Tanong ni Johan. Tara na po, Mama. Bumili na po tayo ng appointment sa tindahan para makita na natin si Papa. Napahawak na lang siya sa kanyang noo dahil sa sinabi ni Johan at Freya. Rinig niya naman ang mahinang pagtawa ng babae sa reception na mukhang narinig ang kanilang pinag-uusapan. What is happening here? Sabay-sabay silang napalingon sa boses na nagsalita sa kanyang likuran. Doon niya nakita ang lalaki na nakasuot ng formal attire at nang tinignan ng lalaki ang kanyang anak, bahagyang umawang ang labi nito. Holy cow! What is the meaning of this? Bakit kamukha ng mga batang ito si Derek? Nananaginip ba ako? Tanong ng lalaki habang nakatitig sa mga bata. Kilala mo po ba ang papa namin, mister? Pwede mo po ba kaming dalhin sa kanya? Tanong ni Cillian sa lalaki. Marami na pong utang si papa eh, kaya dapat bayaran niya na kami. Nakasimangot na sabi ni Johan. This way. Nauutal na sabi ng lalaki at tinignan siya. Humiyaw naman ang mga bata sa tuwa at humawak sa kamay ng lalaki. Tinignan naman siya ng lalaki ngunit umiwas siya ng tingin. Sumakay sila sa private elevator hanggang sa makarating sa pinakamataas na palapag ng building. What's your name, miss? Biglang tanong ng lalaki sa kanya habang naglalakad. Penelope. Penelope? Your name sounds familiar.
Paniguradong magugulat si Derek kapag nakita niya ang mga mini versions niya. Ang lalaking yun, hindi man lang nagsabi na may anak pala. Anyway, my name is Lucas Santiago. Hindi na lang siya nagsalita at nakarating na sila sa isang pinto. Binuksan ng lalaki ang pinto at agad din silang pumasok. Bumungad sa kanila ang isang modernong disenyo ng opisina. May malaki ring table at swivel chair sa gitna ng opisina. Nakatalikod ang swivel chair sa kanilang pwesto at hula niya may nakaupo doon. Hey buddy, may surprise ako sa'yo. Tawag pansin ni Lucas sa lalaking nakaupo sa swivel chair. Unti-unting umikot ang swivel chair at doon ay muli niya nakita ang mukha ng lalaking nakatalik niya sa kagubatan. Mas naging gwapo ito at lumaki rin ang katawan. Seryoso lang ang lalaki ngunit na makita siya nito at ang mga bata kumunot ang noo ng lalaki. Ikaw po ba ang papa namin? Tanong ni Zoren. Hala, ang galing naman, kamukha natin siya lahat. Saad ni Silian. Ang gwapo pala ng papa natin eh. Alam ko na kung ba't ako maganda. Sabi naman ni Freya. Laki ng katawan ni Papa, siguro nagji-gym siya. Wika ni Warren. Papa, yung utang mo sa amin, bayaran mo na. Sabi ni Johan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Basta nakatitig lang siya sa lalaki. Muli siyang tinignan ni Derek at pagkaraan ngumisi. Derek, di mo naman sinabi sa akin na may mga anak ka na pala. Inunahan mo pa talaga ako? Natatawang sabi ni Lucas na nasa kanyang tabi. Naalala mo ba ako? Yung nasa kagubatan na tinawag kang kapre? Ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi dahil sa kanyang sinabi. Ngunit wala na itong atrasan. Lulunukin niya ng hiya para sa kasiyahan ng kanyang mga anak. Yeah, I definitely remembered what happened that night. Sagot ni Derek. Teka, ikaw ang babaeng yun? Yung babaeng nakatsuksaka ni Derek sa kagubatan? Wah, kaya pala pamilyar ang pangalan mo. Ikaw si Penelope Garcia, tama ba ako? Paano mo nalaman na apelido ko? Baliw na baliw kasi ito si Derek no... Lucas! Putol ni Derek sa sinasabi ni Lucas. Hay, oo na, maiwan ko na nga muna kayo. Saad ni Lucas at umalis. Dumaan ang ilang segundo ngunit tahimik lang sila. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Ang mga bata nakatitig lang kay Derek na parang inoobserbahan ito. At si Derek naman, hindi mawala-wala ang ngisi nito sa labi. Care to explain? Tanong ni Derek sa kanya. Naalala mo ba nung gabing may nangyari sa atin sa kagubatan? Hindi ko alam na may mabubuo pala kasi isang gabi lang naman yun pero nagkamali ako. Makalipas ng ilang linggo ko ano-ano ng sintomas ang nararanasan ko kaya gumamit ako ng pregnancy test. Doon ko nakumpirma na buntis nga ako. At di ko rin inakala na 5 bata pala ang nasa sinapupunan ko. Mag-isa ko silang binuhay sa loob na ilang taon. Okay naman na sana kami. Ayos na kami ngunit kinukulit ako ng mga bata tungkol sa'yo. Sabi nila, gusto ko raw nila makita. At naalala ko noon na binanggit mo sa akin na taga Maynila ka kaya pumunta kami dito. Tsaka nakita ko yung mukha mo sa isang billboard. Derek, hindi ko naman gusto na guluhin ka eh. Ngunit gusto ng mga bata na makita ka. Papa, alam mo ba nagsinungaling sa amin si Mama? Sabi niya hybrid daw siya. Saad ni Freya. Napapikit na lang siya dahil sa hiya at narinig niya pa ang pagtawa ni Derek. At nang imulat niya ang kanyang mata, palapit na sa kanila ang lalaki. Lumuhod ito at isa-isang hinawakan ng pisngi ng mga bata. Kita niya ang saya sa mata ng lalaki habang pinagmamasdan ng mga ito. Ano mga pangalan niyo? Ako po si Warren Garcia. Ako po si Silian. Ako naman po si Johan. Marami ko na po talagang utang sa amin, Papa eh. Nandito ako para singilin ka. Daldal mo naman, Johan. Ako po si Soren.
At ako naman po ang pinakamaganda mong anak na si Freya. I'm Derek Morgan. Ilang oras pa na nagkulitan ang mag-ama at kita niya ang saya sa mukha ng mga bata. Ilang oras pa lang nagkakakilala ang mga ito, ngunit sobrang close na agad nilang lahat. Hindi niya pa nakakausap ng matinuang lalaki at nag-aalala siya na baka kunin nito ang kanyang mga anak. Hindi siya makakapayag na basta na lang kunin ni Derek ang mga bata. Kahit pa abogado ito, lalaban siya. Papa, alam mo ba to si Freya may crush na sa school? Saad ni Warren. Totoo ba yun, baby girl? May crush ka na sa school? Tanong ni Derek sa batang babae na ngayon, nakaupo sa kandungan nito. Wala kaya? Baka ikaw, palagi mo ngang kinukulit si Trisha nagpapapansin ka kay Trisha? Sumbong naman ni Freya. Papa, ang laki talaga ng katawan mo, pwede ka na maging si Hulk. Suntukin mo po mga kasi ko nag-away sa amin sa school Saad ni Johan habang pinipisil-pisil ang braso ni Derek. Sus, di mo lang sila kaya labanan palibasa maliit ka. Pang-aasar ni Warren. Hindi kaya ako maliit, malaki lang sila. Nakasimangot na saad ni Johan. Tahimik lang siya habang pinagmamasdan ng kanyang mag-aama. Akala niya mahihirapan siyang kumbinsi na may anak sila ni Derek. Ngunit dahil kamukha ni Derek ang mga bata, agad itong naniwala sa kanya. Hapon na matapos maglaro ang mag-aama. Nakatulog ang 5 bata dahil sa pagod kaya binalingan siya ng tingin ni Derek. Now let's talk. Saad nito habang mataman siyang tinitignan. Derek, hindi ko naman talaga gustong guluhin ka Sadyang ang mga bata lang ang gustong makita ka. Huwag ka mag-alala dahil aalis din naman kami kapag pasok ka na, pero ngayon gusto ko munang pagbigyan ng mga bata para sa kasiyahan nila. Itinago mo ang mga anak ko. At alam mo pwede kitang sampahan ng kaso dahil sa ginawa mo. Ha? Kaso? Pero hindi naman kailangan pumunta sa ganun, di ba? Pwede naman natin pag-usapan yun. Huwag mo na akong kasuhan, Derek. Ayaw ko malayo sa mga anak ko. You know what, Penelope? I like you from the start. Unang kita ko pa lang sa'yo nang sa kagubatan na gustuhan na kita. Masyado kang inosente. Naakit ka agad ako. Unti-unting lumapit sa kanya ang lalaki at hinawakan siya sa muka. Namumula ang kanyang muka dahil sa sinabi nito. Ano? Hindi kita maintindihan, Derek. Hindi kita kakasuhan, pero gusto kong payagan mo ako ligawan ka. Hindi mo alam kung ilang beses akong bumalik sa lugar na yon para hanapin ka pero hindi kita makita. Naging abala na lang ako sa trabaho, pero hindi ako tumigil sa paghahanap sa'yo. Tulad ng sinabi ko, gusto kita mula pa ng una, Penelope. At hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayong nalaman ko may anak tayo. Di lang 1 o 2, 5. This is unexpected. Anong gusto mo mangyari? Gusto mo akong ligawan? Yes. At wala kang magagawa kundi payagan ako manligaw sa'yo. Remember, may mga anak na tayo, Penelope. Pag-iisipan ko. Okay, good. But for now, gusto ko naroon lang kayo sa bahay ko para nababantayan ko kayo. Ha? Wag na. May inuupahan naman kami apartment sayang ang bayad namin dun kung aalis kami. Kahapon lang kasi kami nakarating dito. Mas kayo ang sayang kung kayo ang mawawala sa akin. Penelope, I'm an attorney. Delikado ang buhay ko. Marami ang nakakita sa inyo na pumasok kayo dito sa opisina. Kaya hindi malabong malaman agad na mga kalaban ko ang tungkol sa inyo. Penelope, kakikilala ko pa lang sa mga anak natin. At ayaw ko naman na mapahama kayo ng dahil sa akin. Hindi ko yun kakayanin. Lalo pa ngayon na may bago akong hinahawakang kaso. O sige. Alam niyang delikado talaga ang trabaho na meron si Derek. Bukod sa negosyante ito, isa rin itong abogado. Sumapit ang gabi at nagising ang mga bata. Tuwang-tuwa pa ang mga ito nang malaman na doon sila didiretso sa condo unit ni Derek. Papa, close na po tayo ngayon, pero hindi ibig sabihin nakalimutan ko na po ang utang mo. Ang utang ay utang na dapat bayaran. Yes, son, I know. Huwag kang mag-alala. Babayaran ko ang
utang ko sa inyong lahat with interest pa. Natatawang saad ni Derek. Ilang minuto lang at agad na silang nakarating sa kondo ni Derek at humingi na rin sila ng spare key para sa kanya. At ang nakakahiya pa, talagang ipinakilala siya ni Derek bilang girlfriend nito. Kakilala pa lang naman nilang dalawa. Ngunit ramdam niya kaagad ang pagiging possessive ng lalaki. Lalo pa kanina, nang hapitin nito ang kanyang bewang, nang makita nitong maraming lalaki ang nakatingin sa kanya. Dito muna tayo ditira sa ngayon. Pinaparenovate ko pa kasi ang bahay ko. At di ko naman inaakala na meron pa pala akong pamilya. Saad ni Derek na makapasok sila sa kondo. Papa, may swimming pool po ba sa bahay mo? Tanong ni Freya. Yes, baby girl. Magpapalagay din akong playground para may paglaruan kayo doon. Dito na rin po ba kami mag-aaral, Papa? Pero paano yung kaibigan namin sa dati naming school? Tanong ni Zoren. Son, nandito kasi ang work ni Papa eh. Ayoko na mamalayo sa inyo. Kaya kailangan na dito na kayo pumasok. Don't worry kasi for sure, meron din kayo magiging bagong kaibigan sa magiging bagong school nyo. Derek, hindi pwedeng dito pumasok ang mga bata. Isa pa may trabaho ko sa probinsya namin. Hindi ko yan pwedeng iwan at dito manirahan. We will talk about that later, honey. Sa ngayon, gusto ko munang sulitin ang oras na kasama ko kayo. Ay, bahala ka na nga. Sana lang payagan mo pa ako magtrabaho. Of course, hon. Kung gusto mo, ako na lang trabahuhin mo. Derek Morgan? Joke lang, hon. Masyado ka namang high blood dyan. Mag-order na lang tayo ng pagkain para hindi ka na magluto. Alam kong pagod ka na. Tama ang lalaki. Pagod na nga talaga siya. Dahil mula kahapon, wala pa siyang matinong tulog. What do you guys want? Tanong ni Derek sa mga bata. Fried chicken! Pizza! Spaghetti! Burger! Fries! Sagot ng mga ito. Gusto niyang takpan ang bibig ng kanyang mga anak dahil kung ano-anong hinihiling ng mga ito. Ngunit na makita niya ang ngiti ni Derek, mukhang ayos lang naman. May pinindot si Derek sa kanyang phone at pagkatapos, tinignan siya. What about you, hon? May gusto ka bang kainin? Marahang tanong sa kanya ng lalaki. Kahit ano na lang, di naman ako mapili sa pagkain. Nagkibit balikat si Derek at muling nakipagkulitan sa mga anak. Gusto niyang matawa dahil mukhang mali ang impormasyon na nabasa niya sa mga article. Dahil hindi naman pala, seryoso at matapang si Derek. Kulang na nga lang magbata-bataan ito habang nakikipag-usap sa kanilang mga anak. Papa, alam mo ba maraming manliligaw si Mama sa probinsya namin? Saad ni Silian. Oo nga po, Papa. Ang ganda po kasi ni Mama eh, kaya maraming gustong manligaw sa kanya. Sang-ayon ni Warren. Nagpapaligaw naman ba ang mama niyo? Tanong ni Derek at muli siyang tinitigan. Hindi po kasi bantay sarado namin si Mama. Palagi ka po namin hinihintay kasi hindi naman kami pwedeng magkaroon ng ibang papa kundi naman ikaw. Sagot ni Zoren. That's good, son. Mabuti na lang pala hindi niyo pinaliligawan ng mama niyo. Napailing na lang siya sa pinag-uusapan ng kanyang mag-aama. Ilang minuto pa ang kanilang hinintay, dumating na ang in-order na pagkain ni Derek. Masaya silang kumain at pagkatapos, nilinisan niya ang mga bata. Mabuti na nga lang, nagbaon siya ng damit ng mga ito. Papa, tabi-tabi po ba tayo matutulog? Tanong ni Johan. Gusto niyo ba? Pwede naman. Sagot ni Derek. Sabay-sabay tumango ang mga bata kaya sa isang kwarto sila natulog. Mabuti na nga lang, medyo malaki ang kama ni Derek kaya nagkasya silang lahat. Good night po. Isa-isang saad ng mga bata sa kanila. Good night, kids. Sabi ni Derek at isa-isang hinalikan ng mga bata sa noo. Papa, bakit po si Mama hindi mo hinalikan sa noo? Inosenteng tanong ni Johan. Iba kasi ang gustong halikan ni Papa. Birong sagot ni Derek. Derek sasamain ka talaga sa akin. Joke lang naman eh. Ani Derek at lumapit sa kanya. Yumuko si Derek at
Naramdaman niya na lang ang paghalik nito sa kanyang noo. Rinig niya pa ang tilian ng mga bata, ngunit ang atensyon niya ay na kay Derek. Masyado na talaga siyang ginugulat ng lalaki. "Good night, honey. Please dream of me." Bulong ng lalaki at muli siyang hinalikan sa noo. Mabilis na lumipas ang mga araw. Masaya ang mga bata dahil kasama ng mga ito si Derek. At masaya din naman siya sa tuwing nakikita ang tawanan ng mga bata. Ginawa rin ni Derek ang mga sinabi nito. Talagang niligawan siya ng lalaki at mas lalo niyang nakilala si Derek. Masyado itong sweet sa kanilang lahat at nagugulat na lang ang mga empleyado kapag nakikita si Derek habang nakikipagkulitan sa kanilang mga anak. Kung minsan kasi naroon silang lahat sa opisina ng lalaki. Kaya nakikita ng mga empleyado ang pumapasok sa opisina ni Derek kung gaano ito kakulit habang nakikipagharutan sa mga anak. "Mga anak, mamaya na lang ulit kayo makipaglaro sa papa niyo, kailangan niya na magtrabaho." Saway niya sa mga bata. "Han, it's okay. Gusto ko rin makipaglaro sa mga anak natin." "Manahimik ka nga dyan, Derek. Hindi mo na nga nare-review ang kaso na hawak mo ngayon eh. Dahil maghapon ka na nakipagkulitan sa mga anak mo. Mamaya matalo ka pa." "Oh, come on, honey. Ni minsan hindi pa ako natatalo sa mga kasong hinahawakan ko. Malabo yung sinasabi mo." "Ang yabang mo naman po, Mr. Morgan." "Nagsasabi lang po ako ng totoo, Miss Garcia. And soon to be, Mrs. Morgan." Namula ang kanyang pisngi sa sinabi ni Derek. Halos araw-araw, sinasabi ni Derek kung gaano siya nito kagusto. At aaminin niya, na unti-unti na nga talaga siyang nahuhulog sa lalaki. Sandaling panahon pa lang silang nagkakilala, ngunit iba na kaagad ang nararamdaman niya para dito. Delikado kaya ang hawak mong kaso ngayon? Paano kung balikan ka ng mga taong na ipakulong mo? "Han, palagi namang delikado ang hawak kong kaso. At ang kailangan ko lang gawin, mag-ingat. Pero, doble ingat ang gagawin ko ngayon kasi ayaw ko kayong mapahamak. Hindi kayo pwedeng mawala sa akin. Di mo pa nga ako sinasagot eh. Gusto mo bang sagutin na kita?" "Bakit hindi? At kapag sinagot mo na ako, asikasuhin na kaagad natin ang kasal natin." "Anong kasal ang sinasabi mo dyan? Ang usapan, sasagutin pa lang kita. Tapos gusto mo na magpakasal agad. Baliw ka na yata, Mr. Morgan." "Sorry, Han. Pero naniniguro lang ako na sa akin talaga ang bagsak mo. Ayaw ko namang maagawan pa ng iba. At saka ayaw ko nang patagalin dahil doon din naman tayo pupunta. Ikakasal din naman tayong dalawa. Gusto na rin naman ng mga bata na magkaroon ng bagong kapatid. Pagbigyan na natin sila." "Oo nga po, Mama. Sawang-sawa na po ako sa pagbumukha ng mga kapatid ko eh. Kaya gusto ko na ulit ng bagong kapatid." Saad ni Johan. "Yabang mo naman, Johan. Baka nakakalimutan mo magkakamukha tayong lahat. Kaya kung ano itsura namin, ganun din itsura mo." Reklamo ni Warren. "Mama, pwede po kayo ibenta namin tong si Johan at bumili ng bagong kapatid?" Tanong ni Cillian. "For sale, Johan Garcia Morgan. Issue, reklamador sa mga kapatid." "Gusto ko pag bumili tayo ng bagong kapatid, babae. Lahat kayo lalaki kaya dapat babae ang bili nating kapatid." Turan ni Freya. Lahat sila nagtawanan sa sinabi ng isa't isa. Si Johan naman napasimangot na lang dahil siya ang pinagkakatuwaan ng mga kapatid. "Johan, binibiro ka lang ng mga kapatid mo. Ikaw kaya ang una ng asar. Diba sabi ko sa inyo huwag kayong magkakapikunan? Ikaw naman kasi, nak." Saad niya kay Johan habang hinihimas ang likod nito. "Joke lang naman po yun, Mama." "Kahit na. O sige, maglaro na lang kayo ulit at huwag niyo nang guluhin ang papa niyo." Tumango ang mga bata at nagpatuloy sa paglalaro habang binabantayan niya ang mga ito. Habang si Derek naman, nakasimangot habang inaaral ang bagong kaso na hawak nito. Sa itsura ng lalaki, kamukha ni Johan ito ngayon. Lalo na't pareho ang mukha nito kapag nakasimangot. Hindi talaga maipagkakaila
na mag-aama ang mga ito. Naging abala si Derek sa hawak na kaso. At malapit na ang pasukan. Nag-aalala na siya dahil ayaw silang payagan ng lalaki na umuwi sa kanilang probinsya. Bago pa lang siya sa kanyang trabaho, kaya nakakahiya kung sakaling lumipat kaagad siya na ibang paaralan. Derek, kailangan na kasi namin umuwi. Hindi na kami pwedeng magtagal dito. Kailangan ko na ipa-enroll ang mga bata. Malapit na rin ang brigada sa school. Kailangan ko nang pumasok. Sila lang dalawa ngayon ang nasa kwarto. Dalawa kasi ang kwarto sa condo unit ni Derek. Ang isang kwarto para sa mga bata, ang isa naman para sa kanilang dalawa. Hindi niya pa sinasagot si Derek, ngunit mahal niya na ito. Naghahanap lang siya ng tamang oras para sagutin ng lalaki. At kahit pa nasa iisang kwarto sila, wala pang nangyayari sa pagitan nilang dalawa ni Derek. At nirerespeto siya ng lalaki doon. Han, wag nang makulit. Ako nang bahala doon. Gusto ko narito lang kayo sa tabi ko. Mas panatag ako kapag nakikita ko kayo eh. Hindi naman pwedeng naroon kayo sa probinsya tas nandito ako sa Manila. Paano kung may manligaw sa'yo doon habang wala ako tas sinagot mo siya? Paano ako? Iiwan mo kami ng mga anak natin? Hindi ako makakapayag sa ganun, Penelope. Sakin ka lang. Sakin lang kayo ng mga anak natin. Derek, ano ba yung sinasabi mo? Hindi naman ako magpapaligaw. Ikaw nga lang pinayagan ko manligaw sa akin eh. Aba dapat lang. Dahil hindi ako makakapayag na may iba pang manliligaw sa'yo. Sa akin ka na ikakasal. At kahit hindi mo pa ako sinasagot, gusto kong itatak mo sa utak mo na akin ka lang. Sa'yo lang naman talaga ako eh. Ano? Ulitin mo yung sinabi mo, Han? Tumawa siya at hinawakan ng namumulang mukha ni Derek. Unti-unti niyang inilapit ang mukha kay Derek at hinalikan to sa labi. Gusto niyang matawa sa itsura ng lalaki ngayon. Dahil halatang hindi ito makapaniwala sa kanyang ginawa. Sa'yo lang po ako, Mr. Morgan. Hindi ako maagaw ng kahit sino. At kung nag-aalala ka na baka hindi kita sagutin, tanggalin na natin ang pag-aalala na yan. Dahil sinasagot na kita, Derek Morgan. Girlfriend mo na ako. Is this for real? Sinasagot mo na talaga ako? 30 years old na ako pero dahil sa sinabi mo para ako isang teenager na nakatanggap ng love letter sa kanyang crush. Natatawang saad nito. Bakit? Ayaw mo ba? Gusto mong bawiin ko? Sino may sabi? Honey, sinagot mo na ako kaya bawal mo na yung bawiin. Wala ka na talagang kawala sa akin. Ang possessive mo naman po, Mr. Morgan? I am not possessive, Miss Garcia. Gusto ko lang siguraduhin na mabubuo ang pamilya natin. Oo na po, sige na. Matulog na tayo at maaga pa ang pasok mo bukas at may papanalo ka pang kaso bukas, remember? Matutulog agad? Wala bang loving-loving muna? Magtigil ka nga dyan, Derek. Pagod na ako. Fine. Pero sa susunod, wala ka nang kawala sa akin. Susundan na natin ang mga bata. Ilang beses na akong kinukulit ni Johan na bumili na raw ako ng bagong kapatid sa supermarket. Supermarket? Sino naman ang nagsabi kay Johan na sa supermarket na bibili ang bagong kapatid? I don't know. Napailing na lang siya at nahiga sa kama. Humiga na rin si Derek at pinaunan siya sa braso nito. I love you, Penelope Garcia. I love you too, Derek Morgan. Ilang buwan pa ang lumipas at hindi niya alam kung paano nagawa ni Derek na maipatransfer ang mga bata dito sa Maynila kahit hindi sila bumabalik sa kanilang probinsya. At ang mas lalo nakahagulat ay ang malaman na dito na rin siya magtuturo. Sa tuwing tinatanong niya si Derek, ngumingisi lang ito sa kanya. Masyado talaga masikreto ang lalaki. Han, medyo magiging busy ako ah. Isang malaking kaso ang hahawakan ko. Delikado ito dahil involve ang ilang malaking drug lords kaya gusto ko dito lang muna kayo sa loob ng condo unit ko. Malapit na rin namang matapos ang pagpaparenovate ko ng bahay. Kaya baka sa susunod na buwan, doon na tayo tumira. O sige, mag-iingat ka Derek ha? Oo naman hon, mag-iingat ako at sisiguraduhin ko
na uuwi pa rin ako sa inyo. Hindi ako mawawala sa piling nyo. Hindi niya alam kung ba't bigla siyang kinabahan sa sinabi ng lalaki. Palagi namang delikado ang hawak nitong kaso. Ngunit ngayon lang siya kinabahan ng sobra. Minsan nga muntik na sila makidnap nung namamasyal sila sa mall. Mabuti na lang agad dumating si Derek kaya napigilan ng pagkidnap sa kanila. Kaya ang ginawa ng lalaki, kumuha ito ng bodyguard para sa kanila. Bantay sarado na rin sila ng lalaki kahit saan sila magpunta. Mama, busy po ba si Papa? Ba't di na natin siya nakakasama? May iba na po ba siyang family? Hindi niya na tayo mahal, ba't di po siya umuuwi? Sunod-sunod na tanong ni Warren. Kasalukuyan silang kumakain ng hapunan. At wala si Derek dahil inaasikaso nito ang hawak na kaso. Maging siya miss na rin ng lalaki. Ngunit kailangan niya intindihin na may trabaho ito na dapat gawin. Warren, hindi. Walang ibang pamilya ang papa niyo. At sinisigurado ko sa inyo, mahal kayo ng papa niyo. Super busy lang talaga siya sa trabaho kaya hindi natin siya nakakasama. Mama, kailan po bibili si Papa ng kapatid namin sa supermarket? Tanong ni Johan. Johan, hindi naman sa supermarket na bibili ang kapatid eh. Ha? Paano po kami magkakaroon ng kapatid niyan, Mama? Darating din tayo dyan, anak. Sige na, kumain na kayo. Nagpatuloy sila sa pagkain at nang matapos ay agad niyang pinatulog ang mga bata. Pasado 8:00 na ngunit wala pa rin si Derek. Kaya nag-aalala na siya kung ano nangyari dito. At hindi niya namalayan, nakatulog na pala siya sa kakahintay. Nagising na lang siya nang may maramdaman na humahalik sa kanyang leeg. Doon niya nabungaran si Derek na nakasuot pa ng corporate attire at mukhang kararating lang nito galing trabaho. Tinignan niya ang orasan na nasa study table at doon niya nakitang 12:00 na pala. Inabot ka na ng 12:00. Aniya. Sorry Han, gusto ko kasing tapusin ka agad ang trabaho ko eh. Para bukas, magbanding na tayong pamilya. Alam ko nagtatampo na sa akin ng mga bata dahil di ko na sila nakakasama. Huwag ka mag-alala, pinaliwanag ko na rin man sa kanila kung ba't ka busy eh. Maintindihan nila yon. Kahit na, babawi ako sa inyo bukas. Ikaw ang bahala pero tama ka. Si Wari nagtatampo na sa'yo. Habang kanina kumakain kami, sinasabi niya na baka may iba ka ng pamilya. Siyempre, nagpaliwanag naman ako. I'm really sorry, Han. Sana lang maintindihan ni Warren ang trabaho ko. Nangako kasi ako sa kanila na mamamasyal kami kaya siguro hinihintay niya kung kailan yon. Babawi na lang ako bukas. How about the others? Nagtatampo rin ba sila sa akin? Wala namang problema pagdating kay Cillian, Zoren at Freya. Pero si Johan, tinatanong niya ako kung nakabili na raw ba tayo ng bagong kapatid nila sa supermarket. Mahinang natawa si Derek sa sinabi niya. Hindi niya talaga alam kung saang ideya nakuha ni Johan na bibili yung bagong kapatid sa supermarket. Pagbigyan na ba natin sila, Han? Susundan na ba natin sila? Malalaki na rin naman sila kaya siguro pwede na. Hay nako Derek, lumulusot ka pa dyan. Gabing-gabi na kaya mabuti pa matulog na lang tayo. Saka na natin pag-usapan yung ganyang bagay. Alam ko rin naman na pagod ka. Kamusta na pala yung kasong hawak mo? Ayos lang naman. Malaki ang ebidensyang hawak namin kaya malakas ang laban. Tiyak na makukulong ang mga drug lords na yon. Ang daming buhay ang nasira ng dahil sa kanila. Kaya titiyakin ko na sa kulungan ng bagsak nila at dun sila mabubulok. Hindi rin ako makakapayag na magkaroon sila ng piyansa. Derek, baka naman ikaw mapahamak dahil dyan sa ginagawa mo ah. Sabi mo nga mga drug lords sila, kaya paano kung ikaw ang balikan nila? Panigurado may mga tauhan yan sa paligid. Kapag nangyari yan, paano kami? Han, nag-iingat naman ako, kaya hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Siguraduhin mo lang ah. Masasaktan ako kapag nawala ka. At kapag namatay ka, sisiguraduhin ko papatayin din kita. Ginawa mo naman akong double dead. Sige na, ipagpatuloy mo na yung pagtulog mo at maliligo muna ako. Saglit pa siyang hinalikan ni Derek sa labi at pumasok na sa banyo. Siya naman ay pinagpatuloy ang pagtulog. Kinabukasan maaga siyang nagising upang ipagluto ang mag-aama.
Abala siya sa pagprito ng fried chicken nang biglang may brasong pumulupot sa kanyang bewang. "Good morning, my love." Bulong ni Derek at hinalikan siya sa kanyang leeg. "Good morning din. Gusto mo ba ipagtimpla kita ng kape?" "Hindi na. Gusto lang kita yakapin ngayon." "Derek, umalis ka na muna dyan sa likod ko at di ako makakilos na maayos." "Fine." Ilang segundo ang lumipas at narinig niya ang sunod-sunod na sigawan ng kanyang mga anak. Mukhang nagising na ang mga ito. "Mama, Papa, good morning po." "Papa, saan ka po galing? Ilang araw ka na namin di nakakasabay sa pagkain." Saad ni Warren. "Oo nga po, Papa, palagi ka na lang wala. Miss ka na po kaya namin." Wika ni Cillian. "May iba ka na po bang family? Di mo na kami mahal, Papa?" Tanong ni Zoren. "Papa, pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Di na ako princess mo?" Tanong ni Freya. "Ang OA talaga ni Freya." Masungit na saad ni Johan. "Mga anak, pagpasensya niyo na si Papa. Busy kasi siya sa work eh." Paliwanag ni Derek. "Ano po work mo, Papa?" "Ako? Nagpapakulong sa mga criminals." "Mahirap po ba ang work mo, Papa?" Tanong ni Cillian. "Cillian, wala namang madaling work. Lahat dapat paghirapan mo." "O, tama na muna yung chismisan nyo. Kumain na muna tayo. At balita ko pa man din, ipapasyal tayo ng papa nyo." Sumigaw ang mga bata at nagmamadaling kumuha ng plato. Nagpasandok ang mga ito sa kanya, kaya natawa na lang siya. Parang kagabi lang, nagtatampo pa si Warren, ngunit ngayon masaya na ito. Pagkatapos nilang kumain, pumunta na sila ng mall. Lahat ng gustong gawin ng mga bata ginawa nila. Tuwang-tuwa pa nga ang mga ito nang bumili sila ng maraming laruan. Masayang-masaya siya kapag nakikita niyang masaya rin ang kanyang mga anak. "Nag-enjoy ba kayo?" Tanong ni Derek sa mga bata habang kumakain sila sa Jollibee. "Oo naman po, Papa. Sana po araw-araw na lang ganito." "Warren, hindi pwede. Kasi pumapasok kayo sa school at may trabaho rin ng papa nyo. Pero huwag kayong mag-alala dahil mamamasyal tayo kapag linggo. Gusto niyo ba yon?" "Opo." Kinabukasan balik trabaho na naman si Derek at sa hindi malamang dahilan kinakabahan siya dahil last hearing na ng kasong hawak niya. Lumiban muna siya na isang araw dahil talagang hindi maganda ang kanyang kutob. Ngunit pinapasok niya naman ng mga bata, pinabantayan niya lang ang mga ito sa security guard. Patanghaling na at abala siya sa pagluluto nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. "Hello, sino po ito?" "Are you Penelope Garcia?" "Miss Garcia, I just want to inform you that Mr. Derek Morgan is dead. Can you claim his body?" Unti-unti niyang nabitawan ng cellphone dahil sa sinabi ng babae sa kabilang linya. Tumulo na rin ang kanyang luha at pakiramdam niya nawalan siya ng lakas. Pinilit niyang itinayo ang sarili at lumabas ng kondo ni Derek. Sumakay siya ng taxi at nagpatid sa ospital kung saan naroon ang sinasabing bangkay ni Derek. Dumiretso siya sa morgue at doon niya naabutan si Lucas na nakatitig sa isang bangkay na may takip na puting tela. "Penelope, nandito ka na." "Lucas, ano nangyari? Sabi mo sa akin hindi to totoo." "Buhay pa si Derek. Magkasama lang kami dalawa kanina eh. Nangako pa siya sa akin na uuwi siya. Ba't naman ganito? Hindi siya pwedeng mamatay, Lucas." "I'm sorry, Penelope. Nagkaroon kasi ng kaguluhan kanina sa korte. Naipanalo ni Derek ang kaso ngunit hindi namin alam na manlalaban pala ang mga sospek. Binunot nila ang baril ng pulis at pinaputokan si Derek. 5 bala ang tumama sa katawan niya. At isusugod pa sana namin siya sa ospital ngunit sabi ng doktor, dead on arrival na raw si Derek. Hindi naman namin inakala na ganito ang mangyayari eh." Niyakap niya ang bangkay ni Derek at hinalikan to sa labi. Wala siyang pakialam kung patay na ang kanyang kasintahan. Ang gusto niya lang ngayon mayakap at mahagkan nito. "Lucas, mahal na mahal ko si Derek eh. Hindi siya pwedeng mawala sa amin. Mahiliit pa yung anak namin. Ang sabi niya hindi niya kami iiwan pero ba't naman ganito? Mainit pa siya oh. Ibig sabihin,
Kamamatay niya lang talaga. Bakit nandito na siya sa morgue? Hindi naman pwede tong ganito. Magpapakasal pa kami. Yun yung sabi niya eh. Hindi ko kakayanin na ako na lang mag-isa. Sabihin mo naman panaginip lang to. Mahal na mahal ko siya. Penelope, may gusto sana ako sabihin sa'yo. Tumitig lang siya kay Lucas. Ang kanyang mukha punong-puno ng luha. Gusto ko lang sabihin na, it's a prank! Di pa patay si paring Derek. Ha? Naguguluhan siya sa nangyayari. At nang tignan niya si Derek, nakangiti ito sa kanya habang nakaunan sa sariling braso. Tila ba tuwang-tuwa ito dahil sa kanyang reaksyon. Nakakainis ka! Ba't ka nagbiro na patay ka na? Hindi mo ba alam kung gaano ang kaba ko na may tumawag sa akin kanina na patay ka na daw? At i-claim ko ang bangkay mo? Nakakainis ka! Sayang ng luha ko sa'yo, di ka naman pala talaga patay. Pa-make-up ka pa dyan. Kala mo naman, nakakainis ka talaga. Sorry na, Han. Ideya to ni Lucas at gusto ko lang malaman ko ano magiging reaksyon mo kapag nalaman mong patay na ako. Hindi totoong 5 bala ang tumama sa akin. Oo nga, nabaril ako pero the place daw naman yun. Narinig ko sinabi mo, sabi mo, magpapakasal pa tayo. Magpakasal na tayo para pwede na natin sundan yung 5. Hindi! Naiinis ako sa'yo. Ayoko na magpakasal sa'yo. Wala namang ganyanan, Han. Umirap siya sa lalaki at sinamaan ng tingin si Lucas. Halos simatayin na siya dahil sa kaba kanina. Ngunit ngayon, malalaman niyang prank lang pala. Para tuloy niyang gustong balatan ng buhay si Derek at Lucas. Ngunit, nagulat siya nang biglang lumuhod sa kanyang harapan si Derek at may hawak na singsing. Dahil sa nalaman at nasaksihan ko kanina, napatunayan ko na mahal mo nga talaga ako, Han. Tama lang ang naging desisyon namin dalawa ni Lucas. Ngayon, gusto ko naman malaman kung ano magiging sagot mo sa akin, Penelope Garcia. Alam kong hindi pa ganun katagal nang tayo magkakilala. Pero sinabi ko naman sa'yo na nung una pa lang nagustuhan na kita. At totoo yun. Nagandahan talaga ako sa'yo. And I was smitten. Akala ko anong una, diwata ka at pinlano mo akong akitin. Tinamaan na kaagad ni Cupido ang puso ko. Sa unang pagkakataon nabaliw ako dahil sa isang babae. Magmula nun, di na kita nakalimutan. Sinabi ko sa sarili ko na ikaw ang babaeng gusto ko makasama habang buhay. Penelope, pumapayag ka bang gawin kong Morgan na apelido mo? Will you marry me? Sige na nga, kahit nakakainis ka. Oo na, pumapayag na ako magpakasal sa'yo. Ngumiti si Derek at isinuot sa kanyang singsing. Tumayo ang lalaki at mariin siyang hinalikan sa labi. Rinig pa niya ang pagsigaw ni Lucas ngunit wala siyang pakialam. 5 taon ang lumipas at naging masaya ang pagsasama ni Derek at Penelope. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Derek na napangasawa niya ang babaeng minsan niyang nakatalik sa gubat. Naghahanap lang naman kasi siya ng ebidensya doon para sa kasong hawak. Ngunit di niya inakala na doon niya makikilala ang babaeng nakatadhana para sa kanya. Akala niya nung una diwata ito at inaakit lang siya. Ngunit nang maamoy niya ang alak sa hininga ng babae, napagtanto niyang totoong babae ito. At sa unang pagkakataon, nabaliw siya dito. Pagkatapos na nangyari sa kanila, inihatid niya ito sa bahay nito. Tahimik lamang ang bahay ng babae noon kaya madali siyang nakapasok at hindi pa nakalock ang pinto. Inisa-isa niya ang pinto ng kwarto para malaman kung saan ang silid nito at nang makita niya, inihiga niya ang babae sa kama bago gawaran ng huling halik. Naging abala sila sa trabaho, kaya halos ilang buwan din bago siya nakabalik sa probinsya. Ngunit huli na ang lahat dahil nalaman niya na wala na rin ng babae. Sinubukan niya itong hanapin, ngunit wala talaga. Pero hindi siya sumuko. Hanggang sa isang araw, sumulpot ito sa kanyang opisina na may kasamang 5 bata na kamukhang kamukha niya. Doon niya lang nalaman na nagkaroon pala sila ng anak ni Penelope. At matapos niya mag-propose dito, agad niya itong pinakasalan.
Hindi na kasi siya makapaghintay. Papa, si Queen, kinurot ako. Sumbong ni Warren sa kanya. Si Queen ay bunso nilang anak, ngunit buntis na naman ngayon si Penelope sa kanilang pang-7 anak. Laking pasasalamat niya dahil hindi kambal, triplets, quadruplets o quintuplets ang sumunod. Dahil tiyak mahihirapan sa panganganak si Penelope. Nag-iisa lang din si Queen at wala kakambal. Hayaan mo na, Warren. Naglalambing lang naman si Queen sa'yo eh. Grabe naman manlambing si Queen, Papa. Sinabunutan niya ako kaninang umaga. Reklamo naman ni Johan. Huwag niyo kasing binibiro si Queen para hindi kayo saktan. Sabat ni Zoren. Di naman kasi mananakit si Queen kung di niyo binibiro eh. Sabat ni Cillian. Tama na yan, baka mag-away na naman kayo. Papa, babae na po ba ang next naming kapatid? Tanong ni Freya. I don't know, baby girl. Ayaw kasi ako isama ng mama mo tuwing nagpapa-ultrasound siya eh. Kaya hindi ko rin alam. Papa, baka baby boy na naman. Ayoko na, gusto ko dapat baby girl na. Asak ka, Freya. Kapag may next baby ulit, baby boy ulit yon. Sure ako. Sabat ni Johan. Napakamot na lang siya sa kanyang ulo dahil sa pinagtatalunan ng dalawang bata. Hindi pa nga lumalabas ang bunso nilang anak, ngunit nagpaplano na naman ang mga ito ng sunod na baby. Kids, wag na kayo magtalo. Kung ano man ang maging gender ng baby, dapat mahalin natin siya, di ba? Pantay-pantay lang. Oo naman po, Papa. Kahit ano pa si baby, mamahalin namin. Bibong sagot ni Warren. Papa? Baby? Inosenteng tanong ni Queen. Yes, anak. Di ba sabi ko sa'yo, may baby sa tummy ni Mama? Magiging kuya ka na, Queen. Baby? Laruan? No, Queen. I mean, baby brother or baby sister. Pero, pwede mo siya maging kalaro. Yay! Laro! Sigaw ni Queen Anthony. Pero gusto ko talaga ng baby sister, Papa. Saad ni Freya. Freya, anak. Hindi kasi natin alam kung ano magiging gender ng baby eh. Ayaw sabihin ni mama mo. Sumimangot naman si Freya kaya napatawa na lang siya. I'm home! Napangiti siya nang marinig ang boses ng asawa. Galing ito sa ospital at nagpa-check up, ngunit hindi siya kasama. Isa-isang hinalikan ni Penelope ang mga bata at ang huli ay siya. Kamusta kayo habang wala ako? Behave ba ang lahat? Opo. Inakbayan niya ang asawa at humilig naman ito sa kanyang balikat. I saw Ate Helena kanina sa ospital. Saad niya sa asawa habang pinagmamasdan ng kanilang mga anak na naglalaro. Ano nangyari? Sabi gusto raw ako makita ni Mama. Pupunta ka ba? Gusto mo samahan kita? Gusto ko, Han. Tagal na rin kasi mula nang huli ko sila nakita eh. Alam kong galit siya dahil sa ginawa ko noon pero sana lang napatawad niya na ako. Nagsisisi ka ba nagkaroon tayo ng anak? Han, ni minsan hindi ako nagsisi. Ikaw at ang mga anak natin ang nagsisilbing liwanag sa magulo kong mundo. I love you, Penelope Garcia Morgan. And I love you more, Derek Morgan. Muli siyang napangiti at hinalikan sa labis si Penelope. Wala na talaga siyang mahihiling pa dahil buo na ang kanilang pamilya. Akala niya noon, hindi niya mahahanap si Penelope. Ngunit mabuti na lang, ito na mismo ang lumapit sa kanya. At masaya siya sa kung anong meron siya ngayon. Mahal na mahal niya ang kanyang pamilya. The End.